Hello guys, welcome again to another episode of Pinoy in Australia. Ngayon guys, dumating po ang ating bagong plastic bag ng kaligayahan guys. So, Black Friday sale po noong nakaraan. So, marami pong nakasale na mga produkto online. Umaabot sila ng 87%, 75%. So, ang laki po ng ibinaba guys. Kaya marami pa akong in-order. Ito, marami pa akong iniintay, hindi pa po dumadating. Pero buksan na po natin itong mga nagsidatingan guys. Ito pang isa. Ayan. Tapos ito pang isa. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 po yung dumating guys. Marami pa po tayong hinihintay. So, buksan po natin isa-isa. Tingnan natin kung ano ang mga laman nito. So, excited kasi hindi natin alam kung alin yung mga dumating na produkto na in-order natin. So, buksan po natin itong isa. So, 5 po ito. Unahin po natin itong isang maliit. Maganda ang lalagyan. Sa tingin ko, ito yung power bank na solar. Natin kung tama ako. Yes, tama guys. Solar power bank po ang lumating guys. Yeah, ito po guys oh. Solar na power bank guys ang lumating. So, ilan na po natin. Ilang ampere kaya ito? Alam ko nasa 900,000 milliampere po ito eh. Tingnan ko rin nakalagay dito. So nakalagay dito output 1.5 volts to 5 volts hanggang 2 ampere. So ito po yung babili po natin guys. May kasama po siyang flashlight. May kasama po yan, flashlight. May flashlight po siya guys. Hindi ko pa alam kung paano ito i-operate. Tapos may kasama siyang compass. So maganda po ito kapag nagta-travel kayo out of the woods guys. Kasi walang electricity doon. Pag naglobat ang cellphone nyo, meron po kayong solar power bank. So hindi ko alam kung paano ito ino-operate. Hindi ko alam kung alin ang binili. Ito, bukan natin ito. Ilaw, isa. Hindi ko pa alam guys. Tutuklasan na po natin ito kung paano ginagamit. Baka lobat pa siguro kailangan pang charge. So ayan po yung mga saksakan niya guys. Ayan. Hindi pa mapagana yung flashlight niya. Hindi ko alam kung ano yung pinopos dito. Pero may isang button dito. Hindi ko alam dito kung alin yung sa ilaw. So baka kailangan pa siguro i-charge guys. Okay, susunod. Tingnan natin. Kasama siyang cable para kung gusto mo siyang i-charge through sa ano po kayo, outlet. Sunod, ano ito? Ano ito? Mahaba siya na matigas. Alam ko to guys. Magnetic pick-up tools guys. Magnetic pick-up tools to guys. Kapag nalaglag po kayong, hindi po naluglog guys, nalaglag na tools at mahirap abutin, ito po yung sa isang package, dalawa pong in-order ko sa ano to, seller. So kulay orange, dalawa. So, pangalawang package na po ito guys. Nabuksan natin. So, dalawang piraso po itong in-order ko.
Ah, yan po guys. Telescopic po guys. Yan, magnetic guys. So pag nalaglag yung tools nyo, hindi nyo maabot, gamit na gamit ko po ito guys. Kasi hindi mo na kailangan talagang baliin yung likod mo para abutin yung tools mo. Lalo na kapag nalaglag po sa ilalim ng sasakyan. The best po ito guys. So dalawang piraso po ito guys. So next, ano ito? Ano kaya ito? Alam ko ito. Ito po yung plier. Ginagamit sa pagdudugtong ng wire. Kung i-welding niyo po yung wire. Natin guys. Hindi. Ano to? Relay. Pambunot po ng relay. Relay puller po to guys. Relay puller. Paghilap po ng relay, pantanggal ng relay. Binaksun pa talaga nila. Ang hirap tanggalin. So, kung tatanggalin niyo po yung relay, ito yung pantanggal ng relay. Yan. So, minsan kasi guys, medyo gipit, mahirap bunutin yung relay, dikit-dikit sila. So, napaka-useful po na ito. Kasi minsan pag ordinaryong plier ang ginamit nyo, nababasag po ang housing ng relay. Okay. So, pangatlo na po yan. Meron pa tayong dalawa. Ito, wala natin ito pa na to. Ito. Tingin ko, ito yung sinasabi ko guys na pang ipit. Isang plier po ito gamit pang dugtong ng wire guys. Pag sasoldahin nyo yung dalawang wire, weldingin nyo yung soldering iron para magdikit, nakaporma po yung dalawang wire, hindi kayo mapasok, para madali rin siyang hinangin. May mga set pa po akong in order na tools guys, kasi ang laki ng discount guys itong Black Friday sale. So hindi ko talaga maintindihan guys kung anong Black Friday guys, pero ang alam ko it has something to do sa celebration po ng Amerika, ang pagkakalam ko yung Black Friday sale. Isang holiday po yun sa Amerika, pagkakalam ko. Parang yung araw na nagsusunog sila nagluluto sila ng turkey. Parang related po siguro yun doon. So ito po guys, kung may hinangin po kayong dalawang wire, pag dudugtugin yung wire, sisoldahin nyo, iipit nyo rito yung wire, iipit nyo rito. Kita nyo yan, iipit nyo siya dyan, kabilaan. So iipit nyo yung dalawang wire, tapos saka nyo siya hinangin. Saka nyo siya hinangin dito. Yan. So, maganda to guys. Pinapadali nito ang trabaho natin sa paghinang. So, last but not the least guys, ang pinakamalaki guys. Tingnan natin kung ano itong pinakamalaki na to. Sa tingin ko guys, ito yung radiator leak tester guys na in-order ko. Oh, may tatlo ito nasa loob ng package. Tatlong piraso yung sa loob ng box. Baka isang seller lang siguro ito kung pinagbilang ko. Kaya ito yung isa. Tapos ano pang kasama isa. Akin nga ba ito? Sana. Hindi akin to, baka kinilis to. Double check po natin. Tama, akin po guys. Pangalan ko nakalagay. So
tingnan natin ito. Ruler. Wala naman akong ino-order na ruler. Baka kasama ito sa item. Pero wala akong ino-order na ruler guys. O baka pa bonus sila nga. Alam. O ruler nga guys. Oh. Ruler. Baka pa bonus. Pa bonus sila ito. Ruler. So pag gagawa kayo ng paperworks guys. Sometimes talagang magagamit mo ito guys. So kasama po yun sa malaking package guys. Pero wala akong in-order na ruler. Hindi ko alam kung bakit may kasama siyang ruler o pamasko na rin siguro sa akin ng seller. Hindi natin alam. Bag. May bag. Bakit may bag? Ba? Hindi ko alam to guys ha. Akin nga ba talaga ito? Ano natin? Baka hindi akin ito. Eric Manalo. Tama, Eric. Akin to. Pangalan twice. Bag. May pa-bonus na bag guys. Pamasko siguro to sa akin. Kasi siguro itong seller na to, lagi ko siguro binibilhan. Baka na trace nila na loyal customer nila ako. Kaya binigyan nila ako ng pa-bonus. Salamat sa seller na to. Tingnan po natin ulit yung kasama niya. So, ito po isa, tatlong laman ng isang malaking bag guys. Ito at saka ito. Hindi ko alam, bonus sa akin na binigay. Binigyan ako ng bonus ng seller guys. Madala ang mangyari yan, nagbibigay sila ng bonus guys ha. Pa-bonus. So, ano ito? Tingin ko ito yung radiator leak tester nga guys siguro. Kasi meron ako isang set guys. Medyo sobrang init sa loob ng sasakyan. Nasira na po yung ano niya, yung case niya. Na-expose kasi sa init. Lamig. Oh, ito yung ano guys. Yung pang-measure ng backflow ng fuel injector guys. Pa-bonus, binigyan akong pa-bonus guys. Ang bait naman itong seller na to guys. Ang bait-bait niya guys. Ayusin ko lang guys kasi sumabog po yung mga nakalagay sa loob. So, i-arrange ko ng konti guys bago pa itutok sila guys. So, napakarami kasi ito guys i-ano ko na lang. So, magulo yung book natin guys. Ito po yung guys oh. Ito po yung ginagamit sa backflow ng backflow backflow ng fuel injector po guys. So sinusukat niya yung amount ng fuel na bumabalik sa return line ng fuel injector guys. Sa diesel po ito guys ginagamit. So kasi guys, anong nangyayari sa fuel injector kapag masyadong marami ng fuel ang dumadaan sa return line, ibig sabihin may leakage na po yung fuel injector. At kapag may leakage na po guys, nahihirapan po ang high pressure pump na mag-build up ng pressure. So magkakaroon siya ng large fuel leak. So pag nagkaroon na ng large fuel leak guys,
Andiyan na yung palyado, low power, hanggang sa pag talagang sobrang taas na ng ano niya, ng back pressure leak niya guys, hindi mo na mapapaandar yung makina dahil sa yung required pressure para mag-operate po yung fuel injector, hindi niya na po namimit guys. So ito, tumalas dito po yung mga nakalagay. So ito po yung kinakabit sa return line guys. So ito po yung iba guys, tatanggal. So ito guys, nakuha ko to guys atin ng mga umabot po ata ito guys ng 75% guys. Grabe ang sale nila nitong Black Friday guys. Talagang binagsak nila ang presyo ng guys, ang mga presyo ng produkto nila guys. So next year abangan ko ulit yung Black Friday sale na yan guys. So okay guys, so napakabait ng seller guys. Mula na mangyari to guys, ngayon lang ako nakaranas ng bonus mula sa seller guys. Binigyan po ako ng ruler at saka ng bag guys. Binagsak na nila yung presyo, may pabonus pa guys. Ang bait talaga guys. So ito po yung isang tube guys oh. Ito tusok mo ito sa return line. Tapos i-measure niya yung guys, yung amount ng fuel na lumalabas sa return line ng fuel injector. So mas maraming fuel ang lumalabas guys, ibig sabihin sumasama ang kondisyon ng fuel injector. So magandang useful po ito guys. Talagang gamit na gamit ito guys. So ito guys kapag namamalya na siya pero umaandar pa rin. So malimit guys, halimbawa papaandarin mo ang sasakyan ng lagyan natin 10 minutes o 5 minutes. Depende po sa instruction po ng ng manufacturer ng sasakyan. For a certain period po guys, meron kang dapat na certain amount ng volume ng fuel na makukulit sa return line. At kapag yun ay sobrang dumami guys, ibig sabihin may problema ang fuel injector nyo. May leakage po ang fuel injector nyo. So ibig sabihin nun, kailangan ng i-calibrate o palitan ang fuel injector nyo. So yung performance ng makina po guys, pumapangit na po guys. Hindi na ganun siya ka-efficient guys. So isa to sa pinaka-useful na tools pagdating sa pagto-troubleshoot po ng diesel engine, lalo na kapag yung hindi pa siya computerized guys. Kasi yung hindi pa computerized guys, hindi niya sasabihin na mayroong large vacuum leak ang system. Hindi gaya yung mga high-tech na engine, talagang sasabihin niya masyadong mataas na yung back pressure, merong large leak sa system. Okay guys, sana na-enjoy nyo po itong video na ito. Isa po ito sa pamamaraan ko na ginagawa para masulit ko po yung isang buong linggo na pagtatrabaho guys. Kapag sumasahod po ako guys, namimili po ako online, malimit po ang binibili ko guys. Gadget, tools sa paggagawa po ng sasakyan po guys. Yan ang isa sa guys, kasi kaligayahan ko guys, yung bumili ng mga tools guys. Kaya minsan doble na yung tools ko. Meron na ako mga 3 set, pero ano ba yung parang addicted na tayo sa pagbili ng mga tools online guys. Yung iba ginagamit ko backup siya guys, kasi malimit po guys yung tools ko na nasisira, naiiwanan ko sa sasakyan,
Minsan nakakalimutan ko saan ko na ilalagay, nakakalis yung sasakyan. So pag nagmamadali, yun. Kaya ako guys, online namimili kasi mura po yung mga tools. Hindi ako namimili ng mga mamahaling tools gaya ng mga Snap-on, Milwaukee. Meron po ako guys, ilan ng mga Snap-on, Milwaukee. Mga power tools po yun, yung electric ratchet, impact, rattle gun, yan. Meron po kayong mga barena, rattle, impact, screwdriver. Yan, meron po ako niyan, yung mga power tools yan. Kasi mahirap po yan iiwan sa sakyan kasi malalaki po siya. Pero yung mga pliers, long nose, yung magnetic na mga ano guys, na mga ilaw guys, yung mga torch, magnetic torch, malimit nawawala ko yan kasi naiiwan ko pong nakadikit sa sakyan. Yung isang weakness ko guys, basta magnetic guys, naiiwan ko yan guys. Minsan ganito, may pinulot ako, pag may napulot na ako, pagkatapos itutupin ko doon, ididikit ko to sa chassis, sa body. Minsan nakakalimutan kong ano guys, kunin siya ulit guys. Malimit, nawawalan ako. Kaya malimit, mumurahing tools lang binibili ko online. Hindi ako binibili talaga ng mga Snap-on na ang halaga niya ay parang gold guys. Grabe. Kung bibili ka ng ganito sa Snap-on, yung presyo nun guys 10 times sa halaga nito. Ganon kamahal ang Snap-on. Ang binabayaran mo yung pangalan ng kumpanya. Tapos sasabihin nila lifetime warranty. Kalokohan po lifetime warranty. Ito na, pag i-claim mo na ng warranty, pag minakit sa lang hit mark, i-void nila yung warranty. Kapag ganyan, minsan na-drop mo yung mga tools mo, so may magkakaroon ng marka. Minsan i-void nila yung warranty. Kala mo yung mga tools nila gold plated, so sobrang mahal. Kala mo may ginto. Grabe ang Snap-on guys. So sana guys na enjoy nyo po itong video natin guys. Kung ngayon lang po kayo napapunta sa channel po natin guys, sana i-consider nyo po na mag-subscribe sa ating channel guys. Pakipindot po yung subscribe button. Paki-press na rin po yung notification bell guys para mano-notify po kayo tuwing gumagawa po ako ng video. At saka guys, paki-press na rin po yung like button kung nagustuhan nyo po itong video nito guys. So, pag ano po kayo, subscribe po kayo sa channel ko, makakita po kayo ng maraming video sa paggawa ng sasakyan, pamamasyal po rito sa Australia, yung mga ganitong pagbibili ko ng mga tools, marami po pong iba guys. So, ang title po natin ng channel po natin, Pinoy in Australia. Hindi lang po ito naka-focus sa paggagawa ng sasakyan guys, kundi yung pamaraan po ng pamumuhay namin dito sa Australia guys. So, okay guys. Maraming salamat po guys sa panonood. Kita-kits po tayo guys. Hanggang sa ulitin guys. Paalam. See you in the next video. Bye bye. Paalam ulit.